Sa kaugnay naman na balita, tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa Zamboanga City sa parehong panig ng Moro National Liberation Front at sa tropa ng gobyerno. Ang detalye ng balitang ito, ihatid po sa atin ng aming kasamang si Waywaya Macalma, live na mag-uulat mula sa Campo Aguinaldo. Waywaya, magandang hapon sa'yo. Kirby, tama ka dyan. Pataas nga ng pataas ang bilang mga mula sa rebeldeng Moro National Liberation Front na sumusuko at gayon din ng mga namamatay sa ika-19 na standoff sa lungsod ng Zamboanga. Gayon man, simula kaninang umaga ay tahimik sa mga barangay Santa Catalina, Santa Barbara, Rio Hondo at barangay Talon-Talon. Kaya naman patuloy ang ginagawang clearing operations ng militar. Sa ngayon ay 5 commander ng mga rebeldeng MNLF ang nasa kustodiya ng militar. 3 commander ang sumuko at 2 naman ay patay na ng kanilang na-recover. Ngunit patuloy pa rin ang paghahanap ng security forces sa tumatayong leader ng mga rebelde na si Ustads Javier Malik na pinaniniwalaang sugatan sa unang linggo pa lamang ng standoff. Kaugnay dyan ay makakapanayam natin live si Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang acting AFP spokesperson. Sir, magandang hapon po sa inyo. Ano na po ang latest ngayon sa Zamboanga? Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy yung construction operations ng ating mga kasundaluhan. Sa kasalukuyan ay mayroong mga kaganapan. Ipaabot natin kaagad sa mga kababayan kung ano man ang mga resulta nito. Hindi na magtagal, mayroon na siguro mga updates na ibibigay sa atin. At ang ating mga kababayan, gusto kong maibatid nilang lahat na gusto rin natin na mapabilis ang itong pagbalik ng normal na pamumuhay ng ating mga kababayan dyan sa Zamboanga City. Colonel, what do you think yung main key kung bakit sumuko ang mga bulto sumuko ang mga MNLF for the past days? Maliban doon sa nahirapan na sila sa kanilang kalagayan na kung saan ay walang pagkain at maging yung ang kanilang mga leader ay sumuko ang iba at meron na ang iba sa kanila ay nasawi sa mga bakbakan ay itong operations ng ating military, ang loudspeaker operations at maging ang paglagay natin ng mga leaflets, pagpakalat natin ng mga leaflets na kung saan ay idinitalya natin ang procedures, paano sila susuko ay sinunod nila ito. At masaya ang ating hanay sa Armed Forces of the Philippines na parami ng parami ang talagang pinili ang talikuran na lamang ang armadong pagkibaka dahil walang kahantungan kundi pagkawasak at mas dumadami ang mga nasasaktan sa hanay ng ating mga sundalo maging sa hanay ng nitong mga miyembro ni Professor Nobiswari at maging dito sa mga ordinaryong sibilyan na wala namang kinalaman kung ano man yung mga hinaing ng ating mga kababayang Muslim. Colonel, si Malik, sir, ano na po ang estado niya ngayon? Naroon pa ba sa Zamboanga City sa contain nating mga barangay sa Zamboanga ang tumatayong leader ng MNLF? Wala tayong konkretong ulat kung talagang andun siya, ngunit naniwala tayo na posible na andun siya at ito ay i-validate natin sa pamamagitan nitong mga updates na ibibigay ng ating mga sundalo mula sa ground. Hopefully ay hindi naman magtanggal, mayroong ipaabot sa atin ng mga impormasyon at hopeful tayo na mapabilis natin ito matapos itong karahasan diyan sa Zamboanga City. Colonel, meron tayo na iuulat ng mga skirmishes from the parts of South or Central Mindanao. Hindi po ba ito mga spillover na ginagawa ng MNLF kasama ng BIFF at maging ang Abu Sayyaf? Wala itong koneksyon dito sa kaganapan sa Zamboanga City. Katunayan, before pa nagkaroon ng insidente sa Zamboanga City ay meron ng mga serye ng pag-aatake. Itong mga puwersa na ang tawag natin dito ay mga spoilers of the peace process. Dito sa kasalukuyan na ating isinusulong na usapan sa Moro Islamic Liberation Front ay merong nanggugulo at nanawagan nga tayo lagi na dapat talikuran ang armadong pagkibaka dahil ang nasasaktan hindi lamang sa kanilang hanay at maging dito sa mga ordinaryong sibilyan na ngayon ay nagdagsaan sa mga evacuation centers dyan sa Tulunan at maging sa Midsayap dahil dito sa mga pang-aatake na ginawa nila. Okay. Kirby, meron ka bang karagdagang katanungan para kay Colonel Cabunok? Colonel Cabunok, magandang hapon po sa inyo. Si Kirby po ito, sir. Sir, lumabas po at nagbigay po ng pahayag sa media po. Ito pong si Colonel Sagala na
sa mga oras na ito raw po ay patuloy pa rin pong nandyan po sa pagitan, nasa Zamboanga area pa rin po itong si Malik po. Pero hindi po siya nagbigay ng konkretong detalye kung ano po ang magiging sunod na hakbang ng ng AFP po para po ma-contain po natin yung kinalalagyan po nitong si Malik. Pero sir, sa ngayon po ba, ngayong balik sitwasyon na po o balik na sa normal, dahan-dahan po ang mga kaganapan po dyan sa Zamboanga, ano na po ang balak pa po ng AFP? Tuloy-tuloy ang security operations. Hindi natin pwedeng pasara ang ating deklarasyon na tapos na yan hanggat mayroon pang iilan ng mga armadong grupo at makakaasa ating mga kababayan na ang ating mga sundalo ay handa na gawin ito ang security operations sa ipagpatuloy nila sa tulong na rin ng ating kapulisan and of course ng ating local government na siyang ating katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan dito sa mga areas. For example, dito sa areas na kung saan ay napanatili natin ang katahimikan, na constraint na natin yung kanilang movement doon sa isang maliit na area at antayin natin na mayroong mga bagong positive na developments na ipapaabot sa atin tungkol dito sa kasalukuyang security operations ng ating Armed Forces of the Philippines. At sir, panghuli lang, may kaninang skirmishes sa Zamboanga City. Palagay nyo ano ito? May commander pa rin ba na tumatayo dito sa gulong, biglang sumaklab na gulong ngayon sa Zamboanga? Posibleng meron, posibleng wala. Ngunit yung ating mga sundalo ay tuloy-tuloy na lang gagawin ang kanilang mandato. Ang ating ginagawang loudspeaker operations ay tuloy-tuloy din yan. Kinukumbinsi natin sila. At maging ang kanilang mga kaanak ay kinakausap natin na kumbinsihin ninyo ang inyong mga kamag-anak, kaibigan na andyan pa rin. Gusto pa rin makipaglaban na sana ay tapusin na lang nila ang kanilang sinimulan sa pamamagitan ng pagbalik loob sa ating pamahalaan dahil meron pa namang puwang ang itong isinusulong nating usapang pagkapayapaan sa hindi ito tinadalikuran ng ating gobyerno ang ng MNLF na kung saan ay tuloy-tuloy ang engagement ng ating pamahalaan at sinusuportahan ito ng Armed Forces of the Philippines. Okay, maraming salamat sa inyo at magandang hapon sa iyo si Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang acting AFP spokesperson. Kirby? Right, maraming salamat naman sa iyo, Waywaya Makalma at kay Lieutenant Colonel Cabunok.